And purihin si Lord sa pagkakataon na muli nakapag-share ako dito sa Sunday Devotion. Pero bago ang lahat, please samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Yes, Father God in heaven, Lord, thank you so much, Lord, for this wonderful day, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa opportunity, Lord, na binigay mo sa akin, Lord, to share. And thank you so much, Lord, for your goodness and love and mercy, Panginoon. Tunay, Lord, na napakabuti mo, Panginoon, sa mga buhay namin. Walang hanggan ang kabutihan, Panginoon. And I really pray, Lord God, help me, guide me. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na maitaas kita, Lord. Ikaw at ikaw ang maitataas namin sa lahat ng ito, Panginoon. Papurit pagsamba sa iyo lamang, Lord. And guide us always, Lord Jesus, O God, lahat ng sasabihin namin, Lord. Please take full control of everything, Lord. Tulungan mo kami, God. I need you, Lord. I need you, Lord Jesus, O God. Help me, guide me, O God. And bless us today, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Ah, ang topic ko po this morning is about the narrator na makikita po natin sa Lucas 13 verse 22 to 30. Pero yung isi-share ko po, mag-focus lang po ako sa verse 24. Pero basahin ko po yung the whole context ng about the narrator. Sa verse 22 hanggang 30, sabi niya dito, habang nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno sa sambahayan at sinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sinasabi niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumawa ng kasamaan. Iiyak kayo at manggagalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Darating ang mga taong buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang manghuhuli. Amen. So, again po, malinaw po sa binabasa natin no, na about dito sa Narodor na may nagtanong kay Jesus na kung kakaunti ba ang maliligtas. Sinabi nga ng Panginoon na marami ang magpupumilit makapasok ngunit hindi makakapasok. So dito lang po ako mag-focus sa verse 24. Make every effort to enter through the narrow door because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Sa Tagalog sabi niya nga, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. So mag-start kayo dito sa make every effort to enter through the narrow door. Sounds like parang, di ba, parang salvation is good work. Sabi nga kasi pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pero hindi po good works ang makakapag-save sa atin. Malinaw po sa sinasabi sa katuruan sa Bible that we are saved by grace alone and by Jesus alone. Di ba sa mga memory verse natin sa Ephesians 2:8 and 9? For it is by grace that we have been saved through faith. This is not from ourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. The narrow door represents Jesus Christ as the only path to salvation. Diba? Sinabi nga ng Panginoon Jesus in John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makapasok. Parang darating ang panahon ang mga tao ay para magsusumbat kay Lord na parang, Lord, ginagawa namin ito, ba, etc. Kasi sabi niya doon sa verse 26, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagtuturo pa kayo sa aming mga sinagoga.
Sabi niya dun sa Matthew 7 verse 22, sa araw ng paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit ang sagot ni Jesus, hindi po kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumawa ng kasamaan. So base dito sa Luke 13 or Matthew 7 verse 22, parang itong mga tao ito nangangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala, nakakasama nila or nakakasala nila si Jesus, ang Lord, nakikinig sila sa mga turo. So naniniwala sila sa Diyos at nagsiserve sila kay Diyos. But the problem is, they assume that through their good works, maliligtas sila. Nag-trust sila, mas nagtiwala sila doon sa mga ginagawa nila instead na magtiwala kay Lord. Di ba may nagtanong kay Jesus na, Ginoo, kakaunti po ba ang mga liligtas? Ngunit sinabi ni Jesus, make every effort to enter through the narrow door. Di ba nga, sabi ko nga, the narrow door represents Jesus na kung saan na-reject nila si Jesus at nag-focus sila doon sa good works nila. Kaya nga sabi doon sa Acts 4 verse 11 to 12, Jesus is the stone that you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, but for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So this is a reminder to all of us Christians. Yes, we love God, we believe in Him, we follow Him, but mag-iingat po tayo sa be aware of pride, self-centered, self-righteousness. Huwag nating i-ignore ng ganitong ugali. Ito yung mga dangerous thing na sinasabi natin bilang mga Kristiyano or deadly sin. Alam natin that God opposes the proud. Sabi nga niya, di ba, make every effort to enter through the narrow door. Pagsikapan natin hindi pakitang taong pagsunod natin sa Diyos. Malinis ang ating mga hangarin. Totoo ang ating mga hangarin. Higit sa lahat, si Lord ang may tataas. Di ba? Kung sino ka, kung ano ka, kung anong mayroon tayo, lahat yan ay dahil sa ating Panginoon. Kaya again, si Lord ang maitataas natin sa buhay natin. Sabi nga, di ba, ni John the Baptist, I must decrease and He must increase in John 3:30. Ito ang tandaan natin. Good works do not produce salvation. Good works are the product of salvation. Our salvation was only made possible by the blood of Christ. In other words, wala tayong ambag doon. Good works is bunga ng ating pananampalataya. Sinabi nga ni Jesus, di ba, many will try to enter and will not be able to. Marami ang magpupumilit ngunit hindi makapasok. Marami ang magkiklaim na kilala nila si Lord, naniniwala sila kay Jesus, kilala nila si Jesus, Christian sila o nagsiserve sila kay Lord. And kahit sino pwede magsabi ng ganito na religious sila, mabait sila, madasalin sila. Ngunit iba pa rin po ang salita sa may gawa. Sabi nga ng James 2 verse 26, faith without action is dead. Diba? Maraming mga Christian nagpupunta sa simbahan, every Sunday pumupunta, pero walang transformation. Ito ngayong isa naririnig ko kay Pastor Jim yung simba uwi lang. Dapat po itatak sa ikaibutora ng ating puso, isa puso po natin, isa-isip po natin, isa puso po natin. As Christians, meron tayong purpose, mission, at inaasam-asam na eternal life. Kaya hindi pwede na hindi tayo mag-transform, hindi tayo maging fruitful. Kaya sabi nga niya, make every effort to enter through the narrow door. Sabi niya doon sa Matthew 7 verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. So makikita natin dito sa Matthew 7 verse 13, merong dalawang ways o dalawang daan na very contrast o napaka-opposite. Una yung makipot na pintuan or the narrow door or in other version, the narrow gate, which is difficult to road but leading to life and found by few. Yung isa naman wide gate or broad road, maluwang at malapad na daan, leading to destruction and followed by many. So sa dalawang ito, malinaw po na ito yung final destination for humanity, heaven or eternal life with God and hell, eternal punishment.
Alam niyo mga kapatid, napakapalad natin na isa tayo sa kinahahabagan ng Diyos. Kaya narito tayo ngayon, nagpapatuloy si Lord sa buhay natin. Ngunit hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Sabi ko nga kanina, meron pa tayong purpose and mission. Following Christ is not a bed of roses, ika nga. Patuloy at patuloy tayong tinitrain. Our whole life sa mundong ito ay punong-puno po ng pagsusulit. Sabi nga niya, di ba, sa 2 Timothy in 3:6, chapter 3, 16 to 17, all scripture is God-breathed and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Habang buhay po tayo nagtitraining, tinitraining, andyan po yung temptation, trials, problems, sickness, etc. But we will be victorious by God's grace. Kaya sundin lang natin yung bili ng Panginoon. Make every effort to enter through the narrow door. And I have some examples dito para yung making effort or striving. Number one po is letting go of sin or turn away from sin. Yes, we are not perfect and we will never be perfect, pero huwag nating hayaan na maging alipin tayo ng kasalanan. Alipin kasi means paulit-ulit, huwag nating gawing dahilan na tao lang tayo sa ating pong mga believer o mananampalataya. Hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon na Kristiyano tayo at nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Kasi nananahan na po sa atin yung banal na Espiritu ng Diyos. Binigyan tayo ng wisdom ni Lord, discernment, conviction, power, and authority para labanan ang lahat ng uri ng kasalanan or kasamaan. Di ba? Anong sabi di ba sabi dun sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo sa halip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hayaan natin si Lord ang kumilos completely sa buhay natin. Magpasakop tayo kay Lord kasi kung si Lord ang naghahari sa atin, talaga only then na kaya nating iwasan, kaya nating sumunod kahit mahirap, kaya nating sumunod sa Panginoon. Sabi nga niya in 1 John 4:4, sabi niya, greater is He that is in me than he that is in the world. And number two, loving your enemies. Loving your enemies, hindi ibig sabihin yung ano mo talaga ha, yung kaaway, may kaaway ka talaga. Loving your enemies, ibig sabihin po as character or yung attitude natin as Christian po, kailangan po talaga mas piliin natin yung love, forgiveness, understanding, patience, kindness, gentleness, goodness, lahat ng kabutihan kasi and it's very challenging for us kasi 'di ba marami tayong mga na-encounter na iba't ibang tao. Meron talagang tao na mahirap pakisamahan or sinusubok yung patience natin. Una sa lahat, nandiyan yung mga amo. Kasi hindi naman, may mga amo talaga na, mahirap pakasamahan, masakit magsalita, mahirap na amo. Ngunit kailangan natin silang mahalin, intindihin as Christians. Minsan, pamilya natin, di ba, lalo na kapag against sa faith natin, against sa pag-share natin, like me, hirap na hirap akong pakibagayan ang aking pamilya. Kasi, sila very rooted sa Catholic. Pero praise God po, kahit papano, meron ako nakitang kunting pagbabago, kahit papano nakikinig sila. Pero dati kapag nagsishare ako sa kanila, parang pakiramdam nila sa akin, parang tingin nila sa akin, parang kaaway nila ako. 'Di ba? Marami tayong ma-encounter na hindi kaya-aya, lalo na sa pag-share po talaga natin ng gospel, sa pag-uubi natin kay Lord sa mission natin. Ngunit sabi nga, pagsikapin natin na mahalin ang sinuman, pagsikapan natin na manaig yung kabutihan sa buhay natin. Number three, yung sacrifice and discipline. Si Lord lang ang kayang magbago ng buhay natin. At kung si Lord ang magmamaniobra ng buhay natin, marami po siyang tatanggalin talaga sa buhay natin, sa ugali natin, sa plano natin, sa mga gusto natin, sa mga ginagawa natin. Kasi papakailaman talaga ni Lord lahat ng aspeto ng buhay natin. Ibig sabihin, kailangan i-give up natin lahat-lahat to follow Christ. At hindi ito madali mga kapatid. Kasi kailangan si Lord talaga ang masusunod sa buhay natin, hindi na tayo. Laging well ni Lord ang pagsisikapan natin sundin.
hindi na yung gusto natin, 'di ba? Hindi na yung hindi na yung will natin. At again, hindi nga ito madali at hindi ito biro unless kung hindi tayo seryoso kay Lord o hindi talaga tayo sincere. So, ah yung following Christ, kung titingnan natin sa katuruan sa Bible, kailangan talaga natin ng radical commitment. Unahin mo ang Diyos higit sa lahat. Loving Jesus more than family, friends, job, position. And self-denial. Yung pag self-denial, kailangan surrendering a personal desire. Something na gusto mo, either relationship man yan or material man yan, gusto mo siya, kahit gusto mo man siya, but marirealize mo na hadlang siya sa paglapit kay Lord and you give up para kay Lord. Yan yung sakripisyo, self-denial. And meron din, di ba, as Christian, no? Meron talaga, potentially as Christian, meron talagang kailangan niyang enduring hardship and persecution. Kasi sa pagsunod natin sa Panginoon, maaring mawalan tayo ng pamilya, mga kaibigan, trabaho, pagkakitaan, higit sa lahat, kahit sariling buhay natin pwedeng mawala. Kung alam niyo yung mga nangyayari ngayon sa mga ibang ibang lugar, 'di ba? Sa mundo, Nigeria, 'di ba recently po, thousands of Christians killed because of their faith. At makikita din natin sa mga buhay ng disciple in terms of self-denial, dinalikuran ni lahat for Christ. Kahit sariling buhay, nagpapakamartir sila alang-alang sa ating Panginoon. Sabi nga niya in Matthew 16 verse 24, then Jesus told his disciple, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ito ang katotohanan na following Christ, kailangan talaga natin magsakripisyo. Pero huwag po tayong matakot kasi God is always with us. At kahit gaano pa kahirap ang mararanasan natin, hindi mapapantayan ang joy, ang kasayahan at kagalakan na binigay ng Diyos sa atin. Sacrifice and discipline. So, kailangan talaga din natin ng disiplina. Kasi sabi nga, di ba, everyday meron tayong spiritual battle. Kailangan natin magdisiplina, prayer, reading the Bible, meditation, devotion, fasting, para deeper, magkaroon tayo ng deeper connection kay Lord. 'Di ba? Self-control, disiplina sa sarili na laging unahin si Lord, will ni Lord. Kailangan meron tayong personal knowledge, personal relationship kay Lord, connection kay God. Sacrifice and discipline to live for Christ no matter what the cost. Then number 4 po, intentional pursuit. Hindi lang every Sunday, Saturday tayo active kay Lord sa mga Bible study, 'di ba? Sa individually sikapin natin na everyday meron time kay Lord. Meron tayong time kay Lord, prayer and devotion. Huwag nating hayaan na maging marka tayo maghapon. Busy sa lahat ng bagay except kay Lord. And I'm sure marami tayong guilty dyan. Pero sabi nga, naririnig ko to dati kay Mami Ethel, bato-bato sa langit ang tamaan, makonvict. Hindi man tayo everyday makapagbasa ng Bible, but keep going. Mag-ano lang tayo, patuloy rin tayo, huwag tayong paghinaan ng loob, hindi natin ma-perfect kasi hindi talaga tayo magiging perfect. But make every effort to enter through the narrow door. And lastly, number 5, perseverance. In good times, in bad times, never surrender. Pwede mapagod, pwede manghina, and even magkamali man tayo, pero never surrender. Have faith and be committed to God. Endure the suffering with gratefulness. Continue to walk the narrow path with confidence. Kahit may mga panahon na hindi mo maintindihan, sabi nga, His ways is higher than our ways, His thought than our thoughts. Be confident to our God. He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo lumalaban mag-isa. Our battles belong to God. Perseverance, ibig sabihin meron tayong unwavering faith. Panghawakan natin ang salita ng Diyos para makapagpatuloy tayo at dapat patuloy yung relationship and connection natin kay Lord. Sabi nga niya, di ba, in Isaiah, one of my favorite verses in Isaiah 41 verse 10, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will help you and strengthen you and I will uphold you with my righteous right hand. Exodus 14:14, be still and know that I am God, or the Lord will fight for you and you need only to be still. Now, my conclusion is always remind yourself, it is worth it that you surrender your life to Jesus, you give your life for Christ,
na even marami tayong difficulties na pinagdaanan sa pagsunod natin sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa natin na mas pinili natin magpatuloy, pumunta sa church, mag-serve kay Lord, mag-join sa mga Bible study, prayer soaking, mga discipleship, lahat ng ito ay hindi magiging walang kabuluhan mga kapatid. And alam nyo, lalo na sa panahon ngayon na sinasabi nga na we're on the last days, alam natin that Jesus is coming soon. Kaya hindi tayo dapat na magpa-churchy lang. Make every effort to enter through the narrow door. Pagsikapan natin sumunod sa Panginoon. Kasi hindi natin namamalayan na parang paunti-unti po talaga na mahirap yung tatahakin natin. Marami tayong challenges na tatahakin po talaga. Sabi nga niya doon, di ba, in John 16:33 na magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Pero huwag tayong matakot. Mas lalo tayong magpagal. It, it was all worth it kasi di ba, from beginning to the end, God has been faithful. Kaya meron tayong huwag tayong panghinaan ng loob, no retreat, no surrender. Time will come, alam natin na lilipas ang buhay natin, ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. And someday, alam natin, sasabihin sa atin ng Panginoong Diyos, sa araw na time will come, na kapag tapos na si Lord sa buhay natin, sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Pasensya na po, medyo mahaba yung share ko. Salamat po, and to God be the glory. Amen.